Mga kababayan ko, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po kami para ipaalam sa inyo yung mga palisiya na dapat nating sundin at direksyon natin kung saan tayo patungon. Lahat na ito po ay ginagawa namin, believe me, because the interest of the nation calls for it, demands for it actually. I have to be productive as president. And in order to do that, I have to go around and look for myself the situation all throughout the country. That is the job of the president, seeing to it that the republic is well guarded and the welfare of the people is the highest concern. Itong klase po, nandito si Secretary Briones. She will tell us what is her policy and what are her plans for the studentry, mga estudyante. She's here to explain to you, and maybe isali ko na yung deadline ng tuition. Yung tuition ho sana, I hope that you'd allow a staggered payment or installments lang po sa mga eskwelahan. And for those who have really nothing to come up to sa bayaran, you have the land bank, and kindly listen to the rules, kasi itong land bank bubuksan namin and you can borrow money to finance the education of your children. Lahat ito, pupunta ito sa talagang negative, meaning to say that we are hard-pressed in our finances, but we have to place the premium of education, so that this would be another round of expenses, but land bank is there to help you. And dito po ako interesado. I want the development of this endeavor of the land bank to help. Gusto kong malaman na matutupad talaga. So maybe I will require a report every day of how it goes, how it would present itself to the public once it is available. And you know, the NCR will now be placed under the General Community Quarantine, or the JCQ, starting June 1. Davao City will remain JCQ rather. And the other areas under JCQ, ano itong ating task force, the regions that would remain under GCQ will be regions 2, 3, 4A, and Pangasinan, Albay. Yan sila until we have reviewed the general situation. We are not happy to put you in this place, but after review, maybe we can. But just let me tell you today that of those who are of late infection or those arriving in the country, we have a spike of about 5,000. Secretary, 500 rather, sorry, 500 lang.
and Secretary Duque will expound more on that. The rest of the country will be placed under modified general community quarantine. Again, the rest of the country will be placed under modified general community quarantine. That is very clear now. In other areas, it will be again on a piecemeal basis, depending on the viability of the place to meet the challenges of COVID. But from time to time, Secretary Roque would give us the places where there will be changes. The opening of the airports. I have asked Secretary Tugadi, and he will have his time later to explain what are his plans. We would like to know, sabay-sabay tayo. Then dito sa assistance ng OFW, we are coordinating with every government agency to help them. Sana po hindi na ito maulit yung there was this stranded Filipinos not knowing where to go and when, and we decided immediately that they be returned to their home provinces. Nangyari po ito, halos sa kanila nakauwi na. But we are expecting the 300,000 something that Secretary Bellew has communicated to us. And that would be also a problem again. But this time, we should know what to do. It's a matter of calibrating every arrival and maybe sending immediately, if possible, the overseas workers coming in first. Unless, of course, they are detained because of they are sick of COVID. I mean, sick, talagang kailangan ng ospital. Dito naman sa, well, let me appeal to itong mga landlords, the owner of lahat na, malls, bazaars, big stores, whatever, na merong mga anong tawag nito, yung franchise nila sa may mga different stores selling different anything. What you have is you own the big building to be rented out. Marami dito sa kanila po gusto ninyo na magbayad ng 50% even if they are not operating. Actually, I am at a loss really to explain to you how. But you know, when you collect from somebody who is not earning at all, it's practically flogging a dead horse. Kung patay na yung kabayo, basi gaano mo kahampas dyan, di na mabubuhay yan. And that is what's happening. If they are not earning, where will they get the 50% to pay? If not the 100% that you'd want to collect. So, it seems to me a problem, but I would like to appeal to the owners of the buildings, of the malls and everything. Ganito na lang, just pray everybody has a God
just pray that the vaccine, ang target nila is September. September, I think China will be able to distribute, if I'm not mistaken, and the other countries are catching up. Everybody is at it, so they are really trying their very best. Kaya lang, itong China, hindi ito hambog, wala itong ere, but they you know, they work, and I'm very sure that they will be the first one of the countries that would be able to come up with the vaccine. Ang atin ito is yung mga rental sana, balikan ko, should be a matter that should be addressed by the DTI, and there can be some sort of an adjudication process to fix this problem. Ako naman nagikiusap, nagmakaawa, dahil nga talagang if you're not earning, how are you supposed to pay? So maawa naman tayo sa mga kababayan natin. Let us help one another. If it does not really spell bankruptcy sa inyo, tiisin na lang ninyo with nothing except your savings to tide you over. Baka sakali makatulong yung appeal ng gobyerno. Remember that the nation is still, the entire nation is still under quarantine. Let us move to the so-called new normal as we, let's see what develops ahead. Okay, kung mayroon lang bukas, I will be the first to announce. But alam mo, remember, the COVID microbes are still in the air that you breathe, that you pass on to your fellow men if you are not ready or willing to wear the mask. It is precisely, this is the protection, not for you if you do not want it, but for the protection of the other guy. And that is why the state has every right to control your movement if you pass on a contagion to the other to the population. Kasi kung ikaw lang ang gusto, ayaw mo, and there are people who are like that, ayaw nila. And they believe that they have the antibodies to fight the coronavirus. So, if the virus is there, tapos gusto mong labanan, bahala ka. But for you to pass that virus, if you get it from one place and from another person and pass it to the other guy, that's different. That is where the right of the state comes in. So that to prevent a mass contagion, gusto namin putulin kung saan namin maputol to stop it. That is the reason of the essence of the police power of the state, to come up with measures to protect public interest, public health, public safety, lahat. Nandiyan yan. Case of peace and order, magkagulo, the state comes in. Yung may contagion and everybody is dying, falling, kasali yan. Public interest, if say, uncontrolled movement, or baski people
trying to seize other people's property or things like just being into a state of anarchy. The state has the right to come in and put a stop on it. That is the survival of the Republic of the Philippines. This is a country of Filipinos who obey the laws. If you do not obey the law, that's your problem. Bahala ka. Good kung makasibat ka. Kung hindi ka makasibat, ay pasensya ka. And that goes for everybody. That should be made clear. Hindi kasi ng tao na they take for granted violating the law. Now we would start a program. We start with Secretary Briones because I think that's the foremost in the minds of people. Go ahead, ma'am. Let the cameras be trained to... What we are saying, Mr. President, is that we fully and completely support your stand that our children should not be exposed to the dangers of COVID-19 physically, but we are also offering opportunities for them to continue their studies and their learnings. And some people ask, are we prepared? What we are trying to do, Mr. President, are not really new. Hindi naman to bagong invento because distance education, many universities have distance education programs. Many local governments have radio stations. We are utilizing existing ways of communication without necessarily requiring our children to go to school. So they can still go to school, they can still study, teachers can monitor them as well as their parents. So ito yung namin, Mr. President, which we would like to share with you, and we seek your approval of our alternative ways of learning, which are already existing right now. And these are being done by many schools, but this time, mas malaki ang emphasis because we are now shifting to less physical, face-to-face classes. But education will continue, Mr. President. Thank you. I'm impressed with the simplicity of the program. And I believe that all that you have said is really feasible. Radio, walang television, and all of these things. I believe we have a very workable program, and I support you. Thank you. And should you require any help from any of the departments, feel free to communicate with them. With a question of funding, I will, so to speak, scrape the bottom of the barrel. Just to, well, kung wala na tayong pera, edukaran lang sa edukasyon sa mga bata. We will have to forgo many things along the way because of what happened. But education, I think, if it is compromised, it should be negligible, so that it should go on, because the future of this country depends on how we educate our young people nowadays. I agree with you in this program. I support you. And if there's anything that we can do, the ALG and or whatever, we will Thank you very much, Mr. President. endeavor to help you. Thank you. So, with that, we're through with education. I would just like to announce to the public, as of today, we have a total number of COVID cases of 15,588. Now,
the recoveries, 92 new ones, with a total of something like 3,598 to date. Ang patay po is 921. So you would see that Philippines has ratio and proportion vis-a-vis with the population. We have a low rate of mortality here in this country. The total active cases is 11,069. So, ang NCR is top-notcher, which is 330 or 61%. Then we have Region 7, 55, others 99, mga repatriate. Yung dati na dala dito 55. All in all, para sa akin, hindi naman masama ito. So let's go to the Secretary of, he has some important matters to take up with the public. Secretary Duque, please. Magandang gabi po, Mr. President and fellow members of the Cabinet at sa lahat po ng ating mga kababayan. Gaya po ng sinabi ni Pangulo, ang ating pong kaso na nadagdag as of 4 o'clock p.m. Today, May 28, 539 at 330 galing po sa NCR, 55 naman galing sa Central Visayas at 99 mula sa ibang mga rehiyon at 55 na mga repatriates na ito po yung kasama sa mga lumalaking bilang ng ating po mga OFWs na isinasailalim po natin sa RT-PCR testing. At karamihan po sa atin mga kaso ay masasabi natin pong mga local. Ang total number of cases po natin ngayon ay 15,588 at kumpara po sa nakaraan araw ay ang trend ng bilang ng mga kaso ay tumaas, ngunit dahil po ito sa patuloy din na pagtaas ng bilang ng mga kasong atin pong nababalidate. Ngayon, ibig ko rin pong bigyan diin na ang DOH po, ang ating missions na mga iba't ibang mga laboratories, pero yung mga ibang mga laboratories ay late pa rin sa pagsumiti nila ng kanilang Excel sheets. Yung iba naman po ay patuloy ang manual validation process. At yung mga ibang ibig kong bigyan na pansin ang mga laboratorio na nag-automate na po ng kanilang mga sistema. So, mabilis po ang pag-sumite ng kanila pong mga laboratory results. Tumaas man po ang ating kaso, pero sa pangkalahatan naman, ang mild cases po natin ay asa 90%. At 7.3% naman ang asymptomatic, yung wala pong nararamdaman na sakit. At less than 2% naman po ang severe to critical cases. At ibig ko rin pong bigyan diin na sa kasalukuyan po ang ating health systems capacity ay sapat. In fact, we have around mga 60+% reserve capacity in terms of available mechanical ventilators, available intensive care units, and also our isolation beds. Ano po? So, meron pong tayong 92 na bilang ng ating mga kababayan na nadagdag sa mga nakarecover. Kaya sa kabuuan, ito po ay umabot na ng almost mga 3,600 recoveries. Kasama po sa mga naka-recover ay ang mga pasyenteng na-confine at mga pasyenteng may mga positive, mild and symptomatic cases na na-recover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Ngunit malungkot po kami na meron po tayong mga 17 na mga kababayan na dagdag sa bilang ng atin mga pumanaw dahil po sa sakit na COVID-19. At kami po ay nakikiramay sa mga pamilya
na ulila, bunsod po ng pagpanaw ng atin pong 17 mga kababayan. Yun lang po, Mr. President, ang akin na update po. Maraming salamat, sir. Thank you, Secretary Duque, for that report. I hope that the public is able to grasp the whole of the dimensions na binigay ni Secretary Duque for your information. Now, I'd like to call on Secretary Tugade if he has something to say about the airports and other, not only the airports, but other means of transportation under your department. Yes, Mr. Mayor, magandang gabi po. Let me predicate what I'm going to say and present by saying that while the mandate of the Department of Transportation and Kagawaran ng Transportasyon is to provide transportation, mobility, and convenience amongst its population, it is now also vested with the responsibility that the Department of Transportation must help in preventing the spread of the coronavirus. This having been said, the approach of the Department of Transportation is partial, gradual and calculated, and more importantly, by phases. Kaya nga ba't kung ang tatanungin, ano yung gagawin ng Department of Transportation in transitioning from MECQ to GCQ? Allow me to state and addressing immediately the query of the Mayor in saying ano mangyayari sa mga paliparan sa mga airport. Ganito po yung polisiya na gusto naming mangyari sa paliparan at airport. Una po, ngayon ho concentrated yung international landing and takeoff doon po sa NAIA 1, Terminal 1, 2, 3, and 4. Ang gagawin po namin once we transition from MECQ to GCQ is to expand the international aviation gateways to include Clark, Cebu, and Davao. Mahalaga hong sasabihin namin na as we expand the international gateways, aviation gateways, kaakibat ho nito yung plano namin magtayo ng mga test laboratories. Meron na hong matatapos na laboratory testing sa Clark, meron na hong matatapos sa Cebu. Ito po, pag nagawa ito, mahalaga ho ito. Kasi kung darating ho yung mga pasahero from international sa mga primary gateways na ito, kailangan ho yung testing facilities nandoon. Kaya nagkakapit bisig ho kami sa Department of Health saka sa Red Cross na kung saan mapadali yung accreditation ng mga laboratories na to. Mahalaga ho na sabihin na while we put up the testing laboratories, there are already accredited hospitals which can do the testing in Clark and in Cebu. Kaya nga ho, kung wala pa yung accreditation ng Red Cross or ng DOH, pwede na hong gamitin yung mga paliparan na to. Hangarin po namin na kung sa pag-umpisa ng transition from MCQ to GCQ, hangarin po namin na every 1 or 2 weeks, dagdagan yung international gateways para mapasama yung Zamboanga, Iloilo, Bacolod, and Bohol. Mahalaga ho ito kasi this is one way of decongesting what is happening right now at NAIA Terminal 1, 2, 3, and 4 and putting it in the provinces and region. Bear in mind that we are an archipelago and therefore it is imperative that we spread the aviation centrum of operations to other parts of the country, other parts of the region. Kaya nga ho gagamitin ito. Ngayon, ito po yung international. Kaakibat ho nung international ay yung domestic operation. Iaalaw po namin na magkaroon ng domestic air operation doon po sa GCQ to GCQ. Mahalaga ho ito pagkat gaya ng sinabi ko, tayo ho ay isang archipelago. Kaya nga ba kung magkakaroon tayo ng operasyon sa Mindanao at Bisaya, hindi ho natin ililimit na magmula at magsimula sa Central Luzon yan. Meron na hong Visayas and Mindanao. And we will start what I call, Mr. President, Mayor, Sir, yung tinatawag namin na hub and spoke operation.
HUB-SPOKE, na kung saan, kung darating yung mga malalaking sasakyan sa mga probinsya, magkakaroon ho ng domestic operation yan. In other words, gusto ho natin na magkaroon na ng hubbing operation sa mga probinsya at region natin, nang sa ganon, ma-spread yung aviation potentials at maitanim yung punla para sa tinatawag natin not only of domestic mobility but more importantly and so yung domestic tourism. Ito po, Mayor, ang general approach sa aviation. Kung papayagan po ako ng ating mahal na alkalde, presidente, magsabi lang ho ako ng ibang mga pamaraan at panuntunan na gagawin sa ibang transportation sector, kagaya ng tren, nung road, at nung maritime, kung papayagan po ng ating Pangulo. Sasabihin ko ho, kung tayo magta-transition from MECQ to GCQ, on the first day that we transition and it's put into effect, we can already put into operation our train and rails operation. Habang nag-uusap po tayo ngayon, nagsisimula ang ating mga tao sa railways at railways na kung saan sinisimulate nila kung paano maumpisa to. Sabihin ko na lang ho, namarkahan na yung bawat upuan, namarkahan na yung bawat ali, namarkahan na yung pagbili ng ticket, namarkahan na yung queuing. Handa na ho ito. Pag sinabing Lunes, handa ho kami sa Lunes. Bagamat sasabihin ko antemano, wag i-expect na yung operation ng tren is 100%. As I said, we have to balance our mandate to provide transportation with our responsibility to help in the spread of the virus. Therefore, the capacity will also be limited, gradual, and calculated. It will be an average of 10 to 12% sa LRT at MRT. Doon sa PNR ho, ang capacity mga 35%. Ngayon ho, para maayos ito, sabihin ko na lang ho, part of the future efforts here, ito po ang sasabihin ko. Matatapos na ho namin yung pagpalit ng release ng tren sa MRT3 by September of this year. Ano ho ang ibig sabihin nito? Ang ibig hong sabihin nito na pag umandar na yung MRT3 sa kabuuan ng kanyang pagdagusdos at maayos na yung tren, yung average headway ho natin na 5 minutes, mababawasan ho yan. Yung kilometers per hour travel time na ngayon 30 kilometers per hour, by December ho, Mr. President, target po namin na yung speed magiging 60 kilometers per hour kasi nabago na yung release ng tren. Mababalik po ito sa dati na kung saan sabi natin, eto na yung MRT3. Bakit importante yung release? Importante yung release sa katren pagkat, kasi ho, Mr. President, massive ho ang pasahero nito kumpara sa modernized jeepney, sa Grab, sa taxi, mas madami ho dito. Kaya concentrated ho kami dyan. Ngayon, to augment, because limited capacity yung takbo ng tren, meron ho kaming tinatawag na bus augmentation system. Yung bus augmentation system, ganito po yon in generic terms. Ikakasaho namin yung operation ng tren with a bus operation following the same line. Para nang sa ganon, ma-achieve natin more or less yung tinatawag na volume of passengers that move. Ngayon ho, mag-i-introduce ho kami ng bagong pamaraan. Ito hong bus augmentation system ay magkakaroon ng tinatawag na dedicated lane sa EDSA, mid-lane. Ibig sabihin, may tatakbo ho dyan na bus. Sa umpisa ho, kasi sinabi po natin, gradual, calculated, and partial. Ito ho, baka gamitin ho muna namin dyan, Mr. President, mga 300 to 500 buses. Sasamahan ho yan. Pag nagawa ho ito, i-increase po namin yan. Maalala niyo ho yung LRT na nasiraan ng 3 istasyon na hindi pa mag-ooperate ngayon? Lalagyan ho namin ng bus operation yon para yung 10 stations ng LRT will be put in operation with the combination of rail and bus.
meron hong bus augmentation system, babaguhin ho namin ang EDSA. Sasabihin ko na rin ho, yung gagawin nating landscape sa EDSA. Ultimately, magkakaroon po tayo ng tinatawag na bike lane na kung saan nakikipagkapit-bisig kami sa MMDA at the Department of Public Works para maumpisahan at buhayin ulit yung tinatawag na bicycle lane. Pag ito ho na-prove sa aming eksperimento na kaya, gagawin ho namin yung strukturang permanent. Sabihin ko lang ho na yung bicycle lane will not be limited to EDSA. It will be limited to parts of the country if it works. Ngayon ho, ang component ho ng road sector, kung o-operatein mo yung road sector, ano naman ang mag-ooperate sa kalsada? Nasabi ko na ho, yung bus augmentation system. Ma-ooperate ho yung P2P, point to point. Wala hong stop yan. Ibig sabihin, itong P2P, sasama sa dedicated lane, sa agos ng dedicated lane. Nandiyan dyan po, yung tinatawag natin na yung Grab sa taxi, pwede hong mag-operate yan. Sabihin ko na lang ho, Mr. President, alam niyo ho ba na uumpisahan natin part of the new normal? Magkakaroon ho tayo ng digitalized operation sa taxi, sa bus, na kung saan merong cashless transaction, again, to help prevent the spread of the disease. Ito na ho yung mga card system. Ginagawa ho at gagawin ho namin sa taxi at sa mga modernized jeepney at sa bus yan. Part of the digitalization program, without oversimplifying, but just to show to our people who are listening and watching, meron ho tayong digitalization program. Alam niyo ho ba, yung lisensya ngayon, pupunta ka sa LTO, doon mo kukunin. Ngayon, minsan yung address nila, problema ho yan, hindi totoo. Nagkakaroon ho kami ng online issuance and application. In addition to that, yung mga lisensya at plaka, yung renewal ng plaka at lisensya, hindi ka na ho pupunta. Plano namin sa LTO offices. I-deliver ho yun ng courier. This is one way also of making sure that the addresses dun sa mga na-issue ng lisensya ay totoo. Kasi ang nangyayari ho ngayon, pag nagkakaroon ho tayo ng problema sa kalsada at hahanapin mo yung address, wala ho doon. So meron ho mga programang ganon. Sasabihin ko na rin ho, part of the digitalization na ginawa na namin even before the COVID is the robotics. Meron na po tayong robot sa LTO. Sila ho yung gumagawa ng plaka. So ito ho, mga gagawin natin. Ngayon ho, kung mararapatin, Mr. President, let me say a little bit about maritime. Dalawa ho yung programa na ginagawa for the first time during the term of President Duterte, Mayor Duterte. Una ho, electronic ticketing system. By December, pwede ko nang umpisahan yan because now it's on a test run. Ano ho ibig sabihin nito? May ticket na ho pag sumakay ka ng mga mga maritime vessels. Mawawala ho dyan yung scalping. Mawawala rin ho dyan yung overloading kasi ticketed na. Yung ticketing, online ticketing, gagawin din ho yan sa tren. At ginagawa, of course yan, sa aviation, gagawin ho sa maritime. So magkakaroon ho tayo ng online ticketing for the first time. Mabubuo ho natin yan by December. Para sa ating mga kababayan, nandito ho yung sinabi kong palamigan ng bayan. With the problem on COVID at yung sitwasyon at lack ng storage ngayon, yung magsasaka, yung mga mangingisda, nasisira ho yung kanilang tanim at pangisda kasi walang storage. Ang ginagawa po namin, Mr. Mayor, Sir, is nilunsad ho namin yung palamigan ng bayan. Ito ho yung cold reefer na kung saan pinapadala namin ito sa mga komunidad na municipality na merong nangingisda at merong nagtatanim para matulungan yung kanilang pangingisda at ang kanilang pagtatanim. Binibigyan ho namin sila. Nakadistribute na ho kami, 11 reefer containers. Plano ko ho, pagdating ng Hunyo, I know it's a tough order to my people, but I'm pushing them. Gusto ko 2 container a month para mapalawig yan. Then we can help di magsasaka and di mangingisda.
Sabihin ko na rin ho, Mr. President, sa Maritime, nakatapos na ho kami at report namin sa IATF kahapon ito, na matapos na kami ng puerto at gusto nilang inauguratein pa. Sabi ko, wala nang inaugurate. Operatein mo na lang. Mahigit 10 na ho yan. Operatein mo na lang. Wala na tayong inauguration. I hate ceremonies. Oh, basta operatein mo na lang. Kasama ho dyan yung pagtatapos ng puerto sa Pag-asa. Handa na hong mag-turnover yung provincial government of Palawan na i-turnover sa amin yon sa June 12. Sabi ko, kung maaari, aksipin ko na lang sa papel yan. Huwag na tayo mag-inaugurate. Umpisahan na lang natin. Maraming salamat po. Dito sa Pilipinas, hindi tayo nagkulang ng for example, Benji sa Baguio. He's a very good administrator, being a military man. He has that, I said, how to craft a government that is really fit for in your jurisdiction. Maraming mga leaders na ganon. But meron namang iba, and I don't blame them actually. They say that I do not have any quarrel with Richard Gomez, as he was the one who said that he's not going to accept anybody from entering or for that matter leaving the place. Okay mo lang yan, it's part of maybe the vigilance that a person nurtures in his heart of how to do it. But, you know, there are also constitutional issues that are involved, and those are sacred ones. And for those who are not really pronounced to be infected, positive, there's no reason why you should not accept them, especially those who are returning to their homes from doing a work abroad. Kawawa naman kasi. So, yung constitutional right, there's no really a reason why you should not accept them with open arms. I think this has been understood by everybody. And unless, well, for one, if you are positive, you can stay with the place where government has to provide for the hospitalization. I want to make it clear that as much as possible, the ordinary citizen, the Filipino, does not have to spend money. If he is sick, he can seek hospitalization and charge everything to government. Wala tayo na. If he happens to be in that place, and he cannot move out, and maybe is not welcome to the place, he can stay where he finds himself, and this I would like to convey to the mayor. Help anyone, not even Filipinos, foreigners, who are in your place and who go to you or who goes to the municipal building, the seat of governance of your municipality to seek help, you should expedite the hospitalization. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Total, I will pay for the expenses. Walang problema yan. You just sign a whatever document there. I will pay for the hospitalization of any Filipino who finds himself in a strange place and he has nowhere to go. That is really an order of the national government to the local governments. Help, do not deny, and you must expedite the hospitalization.
until he is cured. No problem about payment, I will pay. Just bill me and I will pay. Alam niyo, if you heard him correctly, I was talking about enforcement and the role of the police. I repeat, there is no martial law in the Philippines. Far from it. We are exercising the power of the state to protect public health. That is all there is to it. Now, because sometimes enforcement can be a very tedious process in explaining to the ordinary citizen, please understand that these are things which we have to do because it is needed to be implemented. Yun lang po, huwag kayong matakot that there will be no arrest, detention, or anything. It's purely, if at all, if there's any intervention or interdiction done by the law enforcement agencies. Pati yung military, the role is just to implement the law. They are called upon to assist the civil government. Yan lang ang trabaho na. At makita ninyo, we are progressing at a very fast rate because we were able to put in place the rules to be followed when COVID came in like a storm from the outside. Now, for our last speaker, I'd like to just give the floor to General Lorenzana. Maraming salamat, Ginoong Presidente. Ito po ay dagdag lang sa mga ulat nila General Galvez at saka General Anyo tungkol dito sa mga ginagawa natin sa mga OFWs. Yung pong utos ninyong magpa-uwi tayo ng mga 24,000 OFWs na nasa Manila, ay natupad po. Saka nalampasan pa po natin yung bilang na yon. Ang ating naipauwi ay 26,590. As of last night, meron pang mga OFWs niyan, kasama na yung mga bagong dating, na 77,569. Ngayong araw na ito, umuwi na yung 3,597. Meron pang titirang 3,972 na pwede na makakauwi nitong linggong ito. Mr. President, yung ating sistema ay naayos na natin. Medyo nagkabuhol-buhol ng una dahil marami tayong mga salubong na problema. Pero naayos na po natin ito dahil pinag-isa-isa natin, kipag-unayan kami sa DOTR, sa DILG, at saka sa DOLE, dahil lahat po ng mga ahensya na yan ay may pakialam sa OFWs. Mula ngayon hanggang katapusan ng Hunyo, sabi ni Secretary Bello, ay may darating na 40,000 na OFWs. We can assure you that okay na yan, maayos na natin yan. And we ang target po namin ay hindi magtatagal na 4 na araw yung mga OFW rito at makakauwi na sila. Ngayon, kung matutuloy yung balak ni Secretary Tugadi na bubuksan niya yung mga ibang international gateway, ay pwede na nating idiretso yung mga mga OFW sa darating at saka seafarers, yung pong nagtatrabaho sa barko, at doon na sila mag-testing. At least malapit na sila sa mga pamilya nila, hindi na sila malulungkot kung sila ay nadadalaw ng pamilya nila, kung naka-quarantine man sila. Pero ang ang balak po rito ay pag dumating po yung OFW, i-testing sa PCR at mag-quarantine sila ng 3 araw. Paglabas po ng resulta ng test, kung sila ay negative, iuwi na po. Yun lang positive ang maiiwan. Kung gano'n pong gagawin natin ay mapapadali po yung trabaho ng lahat at mapapadali rin yung pag-uwi ng mga OFW sa kanilang kabahay. Yun lang po, Mr. Presidente. Salamat, General Lorenzana. Alam mo, as you see, if you listen very carefully sa mga
pinag-usapan naman dito, it's all geared towards a governance to take care of the citizens' republic. Lahat ho namin ginagawa at wag ho kayong maniwala. Ako na yung nagsasabi sa inyo. Yung mga test na yung sabi nila yung they unfairly drag the name of Secretary Duque. Hindi ho totoo yun. Ang nagbili noon ang budget pati yung Office of the President mismo. Sinadya ko yun para madali. Tinanggal ko nga doon kasi overwork na ang Health Department. Ginawa ko yun para mabilis. Itong mga bidder na ito who offered a lower price never participated in the bidding. At ngayon yung matapos na, yun ang nagreklamo, offering a lower price, hoping that you would ignore the bidding and go for their price. Ito yung mga gago na ito, when they were first approached, mahal. Ngayon, may bidding, hindi sila sumali. And suddenly after that, and may I inform Senator Drilon and Ping Lacson and everybody, ganon ang nangyari. We will have a report coming your way, and that is the stand of the Office of the President. Kami ho ang nag-utos niyan na dito na sa budget para pag-release ng pera madali, diretso na. It so happened that we have some talagang mga bullshit na tao at kayo pa maniniwala kaagad. You better wait for the official report, at least for respeto. Little respect coming from the Office of the President kasi sinadya ko yan. Right at the beginning, you must have heard, sinabi ko, itong pera na ito binigay ng Congress, wag na wag ninyong gamitin. I said, I even used the word, do not fuck with it. Kasi sabi ko, emergency ito. Itong mga bidding, for as long as we are in a democracy, at sinasabi ko na nga ho sa inyo, tanggalin ninyo yung lowest bid. The lowest bid is the culprit of all corruption, be it national or local. Tanggalin ninyo yan, maghanap kayo ng ibang paraan. Kasi yung bidding na yan, people go around just to make money without really the things that they want to participate in a bid which is non-existent insofar as they are concerned. They are using yung mga cornering of contracts tapos go into a bidding. And we can explain that carefully. Ito si Senator Drilon, sabi niya, I want where the money went. Well, you will have the explanation. And better believe it because yun ang totoo. Hindi naman kami nabubula. I said, we do not, nabi ko, do not fuck with the people's money. With more reason that we will not fuck with the money that are given. Thank you.